is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ito ang tinatawag ng mga Amerikano na giant swamp rats. Swamp rats! Ang matabang swamp rat na ito ay nahuli, ngunit ito'y mabilis na nakatakas. Ang pusang ito naman ay nag-alangan nung na-realize niyang malaki pala ang dagang ito. At sa mga pictures na ito ay makikitang ang lalaki ng mga swamp rats na nakuha ng mga hunters. Although swamp rat ang tawag sa kanila, ngunit ang totoo, hindi naman talaga ito isang daga. So ano nga ba ang hayop na ito? Nutria. Yan ang pangalan ng hayop na ito with scientific name Myocastor coypos. At ganito ka-cute ang mga baby nutria. Iba ang nutria sa mga beaver. Magkaiba ang kanilang buntot. Gayunpaman, gaya ng mga daga at beaver, ang nutria ay isa ding rodent. At alam nyo ba, ayon sa National Geographic, ang pinakamalaking rodent daw sa mundo ay ang capybara. 2 times daw na mas malaki ang capybara kaysa sa beaver. Makikita ang mga capybara sa Amazon. At marami ding mga tao ang ginagawa itong pet. Mabalik tayo sa nutria. Ang habitat ng nutria ay mga wetlands gaya ng swamp at marsh, kaya tinatawag din itong marsh rat. May ngipin itong kulay orange. Meron silang paa na katulad ng mga pato, kaya magaling din silang lumangoy. Ang mga nutria ay itinuturing na mga peste sa Louisiana, kaya hinahunting ito ng mga tao para makontrol ang kanilang populasyon. Sa katunayan, may programa ang gobyerno ng Louisiana para dito. Babayaran ng gobyerno ng $6 ang bawat nutria na mahuhuli o mapapatay ng mga hunters. Yung buntot ng nutria lang ang dinadala at ipapakita nila upang mabayaran sila. Ang karne naman nito ay niluluto at kinakain nila para mapakinabangan. Ang texture at lasa daw nito ay parang in-between ng manok at baboy. That tastes like anything else, like a chicken leg. Yeah. More nutria, please. Kailangan kontrolin ang kanilang populasyon dahil invasive kasi ang nutria sa Louisiana. Invasive, ibig sabihin hindi native or hindi talaga taga dito ang hayop na ito. Originally, galing sila sa mga bansa sa South America, gaya ng Argentina at Brazil. Ayon sa National Geographic, dinala sila sa Amerika noong late 19th century pa. Ang goal nila that time ay mag-farm ng mga nutria sa Louisiana. Ang balahibo kasi nito ay ginagawang fur coat at sombrero. Ngunit dumating ang panahon na bumagsak ang fur industry. Nalugi ang mga farmers kaya napilitan silang i-release na lang ang mga nutria sa wild. Walang natural na predator ang nutria sa lugar. Kaya mabilis silang dumami at naging malaking problema na nga sila doon sa Louisiana. Mahilig kasing maghukay ang mga nutria na nagiging dahilan ng soil erosion. Nasisira nila ang ecosystem at nawawalan ang tirahan ng ibang native species doon. Bukod dyan ay malaking perwisyo din sila sa mga pananim ng mga magsasaka. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!